second half of May para sa ating mga my dear Capricorn. Hello mga my dear. Kumusta kayo mga my dear Capricorn? I hope and pray na sa mga oras na to habang pinapanood mo or pinapakinggan mo my dear ang ating reading is nasa mabuti kang kalagayan. Once again, ang gagawin natin ngayon is second half of May. This is from May 16 hanggang sa katapusan mga my dear. And of course, this is a general reading. So, munting paalala lamang po mga my dear na ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi to 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. May konting changes tayo sa kung paano tayo mag-read mga my dear kasi sa mga nasanay na, mapapansin niyo na I'm just only using 8 cards. Okay. So, nakikita siguro ninyo na lagi lang akong 8 cards, kumbaga 4 na cards sa taas tapos 4 na clarification. But this time, I decided mga my dear na tatanggalin ko yung clarification, yung 4 cards, and I will be, doon lang muna tayo sa kumbaga yung 4 na cards. Kung kinakailangan talaga ng clarification, yun, saka tayo kukuha talaga ng additional cards. Meron din ako nabasa sa comment, okay, na nasan daw yung energy ng past. Okay. So, para sa mga gusto bumalik sa nakaraan, sige, I will be getting another card. So, imbis na 4 cards lang tayo, magiging 5 cards tayo, kasama yung past. But, uulitin ko mga my dear Capricorn, pag kinakailangan ng clarification, ika-clarify ko siya. Okay, I will be getting 1 card para doon sa card na yon. Okay, so let's start na tayo mga my dear Capricorn. Second half of May, and kagaya ng request, umpisahan natin ang reading na to sa energy ng past. Tingnan natin, my dear Capricorn, what happened in the past. Ano nangyari sa nakaraan sa ating mga my dear Capricorn? Ang nakaraan, sabi pa nga. Okay, tingnan natin. Okay? We have here the energy of the Seven of Swords. Okay, so naka-upright siya. Ay, dito pala, my dear, sa ating mga cards is may mga naka-reverse na, ha? So, dito, my dear, sa Seven of Swords, that is energy of backstabbing na energy. Ayan. So, mga pagtatraidor, paglilihim, okay. So, baka may mga ganyan na eksena in the past. Okay. So, baka yung iba sa inyo, my dear, is nandito pa rin. Is still holding on dun sa mga energy ng mga taong nagtraidor sa inyo, mga tao na gumawa ng hindi maganda sa inyo, naglihim sa inyo, binackstab kayo. Baka nandoon pa rin kayo, my dear. Okay. So, tingnan natin. Gusto ko pa siyang i-shuffle ng isa pa. Let's go tayo, my dear, sa energy ng second half of May. Okay, yung energy, my dear, na nire-release ng second half of May for you. We have here the energy of the Magician. Okay. Nakabaliktad ang Magician. Okay. So, hindi to maganda, my dear. Okay? Hindi siya maganda ng energy kasi naka-reverse siya. So, parang ipaparamdam sa'yo, my dear, ng second half of May na parang ang hirap mag-manifest. Okay? Ang hirap mailabas yung iyong talent, yung iyong skills, o kung ano man yung bagay na gusto mo mangyari, my dear. Parang ang hirap, my dear. Once again, pwede nating may troubleshoot to, my dear. Kasi, lumabas ang Seven of Swords sa energy ng past. So, baka nagiging dahilan ito kung bakit nakakreate itong energy na to. Baka some of you, my dear, is nandito pa rin sa energy na masyado pa rin kayong apektado nitong Seven of Swords. Pero once again, ang dalawang cards na nasa table natin is energy ng nakaraan at saka energy ng second half of May. Pero ipaparamdam sa'yo, my dear, ng second half of May, my dear, na parang ang hirap-hirap talagang maabot kung ano yung mga bagay na gusto mong maabot, my dear. Kasi naka-reverse ang Magician. Kung ito ay nakatayo, maganda yan. Okay, maganda yan. Posible mo rin maramdaman, my dear, dala ng energy ng second half of May, yung parang kulang ka ng resources. Okay? Parang kulang ka ng resources, di mo alam kung ano. Pinaparamdam lang sa'yo, my dear, to ng buwan ng second half of May. Okay? This is not your energy. This is just more on yung, kumbaga sa ano, yung hangin, parang ganon. Okay? Yung energy. Okay? Sometimes hindi mo naman talaga nakikita yung energy ng month. Pero this is a pasilip, my dear, for you, my dear Capricorn, na Magician yung energy pero naka-reverse. Okay? Kasi maganda ang Magician, my dear, pag naka-upright yan. You are manifesting, you are making magic. Okay? Pero naka-reverse siya. So, alam mo na. So, next natin dito, my dear, is silipin natin ang outside na energy. Outside na energy. Ang outside na energy, my dear, is energy ng mga tao sa paligid mo. Okay?
We have here the energy of the Tower. Okay. So, I can feel, my dear, dahil lumabas na ang Seven of Swords, na merong mga tao na gusto kang pabagsakin. Okay. Uy, bakit ganito, darling? Okay? So, this is outside the energy ng Tower. Okay? So, ika-clarify ko siya, my dear, because medyo nagkakaroon ako ng tanong sa isipan ko if tama ba yung nakukuha kong intuition na merong mga tao na gusto kang pabagsakin? Bakit ko nakuha yung ganun na energy, my dear? Kasi may Seven of Swords ka in the past. And this is a backstabbing energy, my dear Capricorn. So, posible, my dear, na baka itong mga tao na ito, ito pa rin sila sa energy ng Tower. So, baka iisa to kasi this is the energy ng past and this is energy ng outside. Ibig sabihin, energy ng mga tao. So, I will be getting a clarification dito sa Tower na ito. Paki-clarify po ang ating Tower. The Seven of Wands. Yes, my dear. This is a confirmation, my dear. Seven of Wands. Seven of Swords. This is a confirmation, my dear, na yes, nandyan pa rin sila. Okay? Nandyan pa rin sila, my dear. Okay? So, i-combine na natin ito, my dear. Okay? Ayokong sisihin, my dear, yung second half of May. Hindi porkit naka-reverse, my dear, tong... Actually, hindi naman siya talaga ganun kalakas, my dear, eh. Okay? Alam mo itong energy ng month ng May, para maintindihan mo kung anong second half of May, ito yung typical na madalas mong naririnig sa mga karamihan na, ay, ang alat ka mo ng May sa akin. Ang alat ka mo sa akin ng buwan na to. Eto yun. Kasi ito yung pinaparamdam sa iyo eh. Sinasabi dito, my dear, na posibleng masabi mo second half of May na, ay, bakit ganito? Parang ang alat sa akin ng buwan na to. Parang ganon. Pero kung titingnan natin dito at ito troubleshoot natin yung card mo, my dear, I think kaya to nangyayari is because sa energy ng past at saka energy ng outside. Meron mga tao, my dear, na ayaw ka talagang maging successful. Mas highlighted to. Okay? Mas highlighted to. Itong dalawa na ito, especially itong outside na energy. And kung makikita mo, my dear Capricorn, ikaw to. Ayan, dinidepensahan mo sila. This is you. Okay? Alam mo, ramdam mo siguro, my dear, na yes. Sabi ko pa lang sa'yo, my dear, nag-uumpisa pa lang yung reading natin. Sa paglabas pa lang ng Seven of Swords, sabi ko, baka apektado ka pa rin nitong Seven of Swords na ito. Okay? Clarify natin. So, yan ang clarification. Okay. So, tingnan natin, my dear, kung ano yung magiging reaction mo. Although, yes, sinasabi dito that ito, Seven of Wands, that you are, dinidepensahan mo yung sarili mo. Tingnan natin, my dear, kung ano yung magiging reaction mo dito sa situation na ito. Okay? Your energy, your reaction, my dear. Tingnan natin. We have here the energy of the Seven of Cups. Okay? Tuloy ka pa rin, my dear. Okay? Tuloy ka pa rin. This is a very, very nice na energy, my dear, sa energy ng Seven of Cups. Okay? Kasi tuloy ka pa rin, my dear. Okay, tuloy ka pa rin sa mga bagay na gusto mong mangyari. Nagmamanifest ka pa rin. Ang ganda ng energy nito, my dear. Very good na nagkaroon ka ng ganito, Seven of Cups. You are keep on manifesting and possibly, my dear, na hindi mo talaga pinapansin itong mga negative na energy na to, my dear. But once again, this is a clear energy, my dear, na mabigat tong second half of May para sa'yo. Pero, kinakaya mo naman. Okay, kinakaya mo naman siya. Okay, ano lang talaga yung energy ng second half of May for you, my dear Capricorn. Pero kinakaya mo naman. Okay, so last card natin, my dear, is spiritual advice or spiritual message para sa iyo, my dear Capricorn. Let me see. Yan yung sinasabi ko sa iyo kanina, my dear, na kung kinakailangan lang ng clarification. Kasi minsan na-overwhelm talaga ako, my dear, sa mga cards. Okay. So, tingnan natin. Spiritual message for you, my dear, is the Page of Wands. Keep on going daw, my dear. Sa energy ng Page of Wands. Keep on going. Okay? Keep on going. Dire-diretso ka lang, my dear. Kahit na maramdaman mo ngayong second half of May na parang, yes, you don't have the resources, you don't have the power, and at the same time, nandiyan tong mga asungot, itong mga tao na gusto kang pabagsakin or something o hindi masaya sa success mo, sinasabi sa iyo ng mga spirit guide over here sa energy ng Page of Wands that keep on going. Sige lang, dire-diretso ka lang. And posible din, my dear, na nararamdaman mo to kasi sa energy ng Seven of Cups, okay? Nararamdaman mo siguro to, my dear, so keep on going, my dear, okay? Tingnan natin yung hidden message, mga my dear Capricorn. Ang yung hidden message is the Strength card, okay? So stay strong, my dear, okay? Stay strong. I-build mo talaga yung iyong emotional strength, okay, over here. Have belief, have faith, my dear, sa mga bagay na gusto mong mangyari in life, okay? And
yun lang naman. Yun lang naman yung aking nasasagap over here. And wag magpa-apekto, of course, sa energy ng past. Teka lang, medyo kunin natin yung energy ng past. Ginusto nila yun. Ibig sabihin, that's their decision. Na gumawa ng hindi maganda, na i-backstab ka, at kung ano man yung energy na yun. That's their decision, my dear. Hindi mo sila inutusan. And I think naman, my dear, wala kang ginawang masama para gawin nila sa'yo yon. Decision nila yon. And kailangan nating respetuhin, my dear. Okay? Just in case, my dear, na parang, di ba, meron pa rin part sa yung heart na connected dito sa Seven of Swords na ito. Okay? So, bottom deck of the card, the hidden messages, just stay strong, magtiwala ka sa mga gusto mong mangyari, ma-overcome mo rin ito, my dear, okay? Ayan, may mga tao na gusto magpabagsak sa'yo, my dear, pero I think parang kilala mo na to or hindi mo na masyadong dead man na talaga, hindi mo na masyadong pinapansin or ini-entertain. Okay, so mga my dear, hindi ko na pahabain ng iyong reading. Ito mga my dear Capricorn, ang iyong reading para sa yung second half of May. Somehow mga my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click my dear ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. Kung napapanood mo to my dear sa ating YouTube channel at kung napapanood mo naman to my dear sa ating Facebook page, don't hesitate to like and follow my dear sa ating Facebook page. Ganon din my dear sa ating TikTok. Okay, paki-follow din po ako sa ating TikTok mga my dear kasi minsan gumagawa ako ng mga free reading dyan, live free reading my dear sa ating TikTok. Malay mo my dear, magawang kita ng free live reading sa ating TikTok. Okay? So free to like, free to share, free to comment mga my dear sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time. Bye-bye! Thank you mga my dear!